mako-consider natin sa trap o yung parang extension ng Baguio si Mase, asahan natin na posible pa rin itong susunod ng mga live pumonting lalo-lalo sa silangan at katimugang bahagi ng Mindanao. Patuloy din natin yung monitor at kung kinakailangan ay Hello, hello. I am live. Kumusta? Kumusta? No? May pagkwentuhan lang sa inyo kung available kayo bago kayo matulog. Popost ko muna yung balita. Habang nanonood ako ng balita kanina. Ba. So, ano ngayon? Tuesday morning. Tuesday morning dito. Labo na ng mata ko. Time check, it's 7:33 a.m. Sa Pilipinas, 9:33 p.m. Tama ba? Alexa, what's the time in the Philippines? In Philippines, it's 9:33 p.m. Tama. So, ano na tayo? 14 hours difference na tayo. Nag-iba yung oras namin last Sunday. So, 14 hours na yung difference natin. So, yun nga, may pagkwentuhan lang ako baka matulog, no? And, mga kaganapan ngayon, election day ngayon dito sa US. This is the big day. Maulan din, no? Maulan, aga-aga. May thunderstorms. Kaya yung mga aso namin, takot na takot. Inising kami kanina. Aga ko tuloy, alas 5. Bumangon na agad ako. Bumaba tuloy ako dito sa baba para samahan mga aso. Anyway, so, yan nga, no? Election day. Pero dito sa US, merong tinatawag na early voting. Sabi nila, 65% daw nakaboto na. Early voting. So parang 30 something, 35% na lang ang boboto today. I don't know. So, ang problema ganito. Mukhang magiging repeat ng 2020 yung pandaraya ng Democrat Party mukhang ganun pa rin. Pero this time ginamit nila mga illegal immigrants, no? May mga videos ngayon kumakalat sa Facebook na pina-fact check hindi raw totoo pero 'di ba ilan ba yung pinapasok nila? 30 million yata. 15 to 30 million ang pinapasok nila na illegal immigrants. Tapos in 6 months, binigyan na nila ng mga ID, mga pwede nang bumoto. So, ayun, ang mangyayari diyan, tuwing ika-third year ng mga Democrats dito, yan, third year ni Biden, papasukin na naman yan mga bagong mga illegal immigrants, tapos pabobotohin na naman. So magtataka kayo, no? Ba't sa Amerika lang yon? Sa Amerika lang yan, guys, yung hindi ka citizen pero pwede ka bumoto. Sa Amerika lang yan. And, tawag dito, yan kasi yung freedom. Yan yung minsan advantage ng freedom pag masyadong malaya. Tawag dito, sinasamantala nila. So, yun nga, no? Yung mga dating Democrats, nakakahalata na, ayaw na, like sa Chicago. Nakita ko ng mga videos kanina mga taga Chicago, ayaw na sa Democrats, boboto. Ang problema, ang daming illegal immigrants. Pinupuno nila. Ang problema, at ang mangyayari dyan, ganito. Yung mga illegal immigrants na pinapasok, in the end, mahihirapan din yan sa buhay Kasi, bakit? Hindi naman sila mga professional. I mean, magiging trabaho nila? Tagahugas ng plato, tagalinis ng kotse. Pero hindi yun enough para makakuha ka ng kotse, makakuha ng bahay, no? Makapag-college anak mo. Hindi yun enough So, ano mangyayari? Di crime, tataas ang crime, tapos tataas o dadami yung aasa sa gobyerno ng ayuda. So, talagang, parang yung preview, the fall of Rome, parang ganon. Ganyan ang ginagawa nila sa US. And nasa likod nito si Obama and Company. No, yung mga kasama niya, ayan sila Soros. Tapos yan, yung kasi sila ng bata sila ng New World Order, 'di ba? Yan, gusto nilang pabagsakin ng US. Bakit? Example, no? Pag may nangyaring kaguluhan sa Pilipinas or sinakop kayo ng China, sino ba ang ina-expect nyo tutulong? Di ba US lang naman? Wala naman iba. Hindi, hindi nyo ina-expect na tutulong, excuse me.
Hindi nyo ine-expect na tutulong ang Great Britain sa Pilipinas, hindi. Tutulong ba ang Australia sa Pilipinas, hindi. US lang, 'di ba? Pagkati maski yung mga ibang bansa, pagka nagkaroon ng kaguluhan, 'di ba? US lang naman ang tumutulong. So pag pinabagsak nila ang US, wala nang tutulong. It's every man for himself, kanya-kanya na. And doon sila mananalo kasi sino ba makakatapat sa ganyan, 'di ba? Anyway, ito mga sinasabi ko is researchable. Pwede nyo itong i-research, no? Kung gugustuhin nyo lang. Yung ano parang things are not what they seem na oy nangyayari to just because wala lang. No, meron dahilan 'yan ba't nangyayari. Meron silang agenda. 'Di ba may Agenda 2025, Agenda 2030, tsaka Agenda 2045 yata. So mga ganon, dapat kada dating ng mga taon na yon, meron na silang na-establish. Okay? So, sabihin ko sa inyo, 'di ba, nung last na 2020, ginamit nila dito sa election nila, sa election dito yung yung bid ko, 'di ba? Ang daming noon, evidence ng dayaan noon, yung mga poll watchers noon hindi pinalapit sa polling places, pinalayo kasi 'di ba? 6 feet social distancing daw eh. Mas malayo pa nga nire-report ng iba eh. So hindi nila nabantayan. Tapos yung iba sinara yung mga polling places kasi sabi magra-riot daw, magra-riot. Pero ang nagra-riot lang naman din, mga Democrats din naman nagra-riot. 'Di ba? Ngayon, hindi nila magamit yung hindi nila magamit yung bid ko. Hindi nila magamit yung mail-in voting. Ang ginawa nila, nagpapasok sila ng milyong-milyong illegal immigrants. Tapos, in 6 months, ginawa nilang citizen para makaboto agad. Ganon. Diba? So, mangyari dyan, every 4 years, magpapapasok na naman silang milyon-milyon. Ganon lang. Kaya yung mga pinapasok nila previously, mga Democrats dati, mahalata na ginagamit lang sila, wala na silang choice. No? Ginamit na sila hindi na sila kailangan. May bago na namang Democrats na ipapasok. Kasi based on statistics, ang mga Democrats daw yung mga bagong citizen, okay, mga bagong newly naturalized citizens. Kaya gusto nila magpapasok. In the end, sinisira nila yung US. And which is okay lang sa kanila kasi kasama naman yun sa plano nila eh. Sirain nila yung US, sisirain nila yung family system, sisirain nila yung mga church, 'di ba? Family system, ano 'yon? Parehong babae mag-aampon ng aso, family na 'yon. Parehong lalaki mag-aampon ng pusa, family na 'yon. Tapos yan nga yung tungkol sa alphabet agenda. Yung mga sports, kawawa mga babae. Yung mga babae namang, yung ibang babae hindi nakakahalata. Feminism, pero mga kababaihan ang tinatamaan yan. Yung trans agenda. Sila pa yung kumakampi. Ano yun? Diba? Mga volleyball player na trans daw na babae. Pero dating lalaki, nako. Parang merong minention si Meghan Kelly na na tinamaan ng bola, nag-crack yata yung skull. Ganun kalakas sumataw yung spiker na trans. No, ganun kalakas siya. Anyway, maulan na umaga ngayon dito sa Houston, Texas, and I'm watching sa 24 oras. Maulan din sa Pilipinas. And yun nga, sa Laguna, meron dyan baha pa din. Ilang araw na, aabot daw ng December yung baha. And then kahapon, may nakita rin kaming clip sa Naga, tambak yung basura pero wala nang baha. So, anong ginagawa ng gobyerno? Ba't hindi hinahakot yung basura? Yun guys, ang tinatawag kong intangibles na hindi nyo mame-measure na malaking pagkakaiba. Sa US, mabilis umaksyon pagka may mga sakuna. Mabilis umaksyon pag may sakuna. Diyan, nakatiwangwang na ilang linggo na, hindi pa rin hinahakot yung basura dahil doon sa baha ng nakaraan. 'Di ba? Kaya iba daw namamaho na tsaka nagkakasakit na. Yung sa Laguna ngayon, dami na daw nagkakaliponga. Ang tagal umaksyon ng gobyerno, no? Yung sa Laguna kailangan lang doon ng water pump eh.
kailangan nila i-pump yung tubig. Hindi nila pwedeng intayin lang na normally na bababa lang yan. Kailangan nyo i-pump yan. Okay? Yung disaster response, yan ang kulang sa Pilipinas. May nabasa nga ako sa meme eh. Ang tagal na, ang dami ng dumadaang sakuna sa Pilipinas, dami ng bagyo dumadaan, pero ang sagot pa rin ng gobyerno, 3 kilong bigas at 5 pirasong sardinas. Yun lang, yun pa rin. Yun pa rin ang aksyon. Wala ba maisip na iba? Yung mga taga NDRRMC? Sabi nga sa Bubblegang, bakit sino nagpangalan yan? Napakahaba naman ng pangalan. National Disaster Risk Reduction. Emergency na ang haba pa ng para lang pagandahin yung pangalan. Di ba pwedeng issue, na lang yan? Maikli. Ba't kailangan napakahaba? National Disaster Risk Reduction. Ang haba-haba. Man-made rain at bagyo. Well, kasama yan sa agenda nila di ba? They want to crush the economy. They want to make the people, yung mga tao katulad natin, na umasa lang. Kailangan umasa tayo. So, sisirain yung negosyo natin, sisirain yung pananim natin, para aasa lang tayo sa ayuda. Diyan papasok yung Soylent Green, no? Yung pelikulang Soylent Green. Na pag-asa ka lang, pipila ka lang sa isang center para makakuha ng pagkain. Siyempre, pag pumipila ka para sa pagkain, gagawin mo kung anong sasabihin ng gobyerno. Ganun lang yun. 'Di ba? Hindi naman, kita nyo yung response ng gobyerno. Kahit saan, hindi lang sa Pilipinas, maski sa US. Ang response is, hindi naman talaga para, hindi na maulit yung parang lang, band-aid lang yung, sagot nila, band-aid. Mga temporary lang na relief. Lalo na sa Pilipinas, kada bagyo, yan lang ang ginagawa. Ilang kilong bigas at ilang pirasong sardinas, yun lang. O tapos magkakaroon ng ang tawag dito, evacuation center sa mga schools. Bata pa ako, ganyan na ginagawa sa Pilipinas Yung mga eskwelahan ginagawa evacuation center. Wala silang ibang magawa na paraan para maiwasan yung yung pagbaha, yung pagsama ng panahon. I mean, to the point na tatanungin mo sarili mo ba, ano ba talaga, gusto ba nila makatulong o man-made harp bagyo sa Pilipinas, Spain, grabe kasama. The other day, yung katukayo ko, si Jason Chango ko, tinatanong niya ako kung totoo daw yung climate change. Sabi ko sa kanya, kung totoo yung climate change, bakit tayo sila ng tayo ng building dyan sa mga reclamation area? Romel Perez Cruzada, sino binoto ko? Siyempre si Trump. Si Trump. Hindi ko maisip nga guys kung bakit mo iboboto. Kunyari nandito ka sa Amerika, bakit mo iboboto si Kamala Harris? Anong achievement niya? No? And sila yung nakaupo. Nakaupo sila ngayon. And tingnan nyo nangyari sa US. Bakit mo sila iboboto? The reason kaya may mga taong bumoboto kay Kamala Harris or sa Democrats is because they hate Trump. Galit sila kay Trump. Yun lang yun No? Binoboto nila si Kamala Harris because they hate Trump. Not because marami na-achieve si Kamala Harris. Anong na-achieve niya? Si Kamala Harris, guys, siya yung immigration czar. Pero nangyari, ilang milyon ang pinapasok nila rito. Diba? It doesn't make any sense. Bakit may iboboto yung nagpapapasok ng mga illegal immigrants? So, sabihin na iba, ano yan para make love, ka daw, maging mauna-uwain ka. Sige, parang yung bahay mo, nagpapasok ka ng stranger, okay lang. Romelio Perez, go. Wala, ang problema nga dito, baka dayain na naman kasi yun nga, ginagamit nila yung mga illegal immigrants. Alam nyo ba yung mga pinapasok nila illegal immigrants, in 6 months, naging US citizen yung mga yon para makaboto. 6 months samantalang pag ikaw, pag pumunta ka dito legally, dapat 5 years kang green card holder, tapos dun ka palang mag-a-apply para maging citizen. Pero ang ginawa nila doon, 6 months naging citizen na daw yung mga yon, nakakaboto na. Hinabol nila yung yung election dito. Hinabol nila election. So,
I don't know. Alam ko, there are people that hates Trump, pero anong gagawin mo? Susuporta mo yung kabila? No, yung kabila, pro-abortion. Alam niyo ba, parang 300,000 yata ang ina-abort dito. Ang pinapatay nilang babies. Okay lang sana, palagi nilang pagka makikipagdebate ka about abortion, sasabihin nila, paano kung na-rape, o paano kung may sakit. Well, sana kung ganun. Kaso hindi eh. Hindi naman ganun eh. Hindi ganun, di ba? Yung nga pinagyayabang ng mga ibang babae na anytime pwede sila magpa-abort. So hindi talaga 'yun yung mga na-rape, hindi yung mga may sakit. Pinagyayabang nila 'yan. No, tama. Ganun nga 'yun eh. So, and kung ikaw Katoliko ka, paano mo susuportahan yung party na pro-abortion? No? Anti-church. Ayaw nila nagdadasal. No? Sa ano nga nila, sa mga rallies nga, sa mga meeting ng mga Democrats, hindi sila nagdadasal. Hindi ko maintindihan 'yon. Paano mo susuportahan yung ganon? 'Di ba? I know you hate Trump kasi hindi naman talaga siya likable para sa lahat. Pero dapat pag tayo boboto, pipiliin natin yung the best person for the job. Hindi yun dahil gusto mo siya. Hindi yun dahil ako gusto ko siya magsalita. Diyan nalubog ang Pilipinas eh. Yung mga kumakandidato sa atin nagagaling magsalita. Pero iba yung ginagawa. Very charismatic. At saka palagi nananalo sa atin yung mga magaganda, gwapo, mga mistiso, mistisa, no? Mga dating artista. Yan ang mga nananalo sa atin. Pero yung mga talaga may mabuting puso, hindi nananalo. Example nga, palagi ko gina-example si yung pari na kumandidato diyan pagka-governor sa Pampanga, 'di ba? Na may mga balat-balat pa. May skin deformity. Ang nanalo, naging governor, yung gambling lord, mga Pineda. So imagine niyo, 'di ba? That's it. Pero sabi ko nga, pag eleksyon, ito lang yung time na ibabalik sa atin as citizen yung power. Nasa atin yung power. Wag lang dadayain, no? Baka sabihin na iba, ay, ganyan naman kayo, palagi nyo sinasabi na dinadaya. Ako, ito, hindi pa nga tapos, pero sinasabi ko sa inyo, nandadaya na sila eh. Nandadaya na sila. Alam nyo ba, yung mga rally ni Kamala Harris, yung mga umaattend doon, mga hakot sa bus, panoorin nyo yung mga vlog ni Benny Johnson, no? Hakot sa bus yung mga yon. Ginagamitan na pala sila ng cellphone tracker, no? Ibig sabihin, they are the same people na umaattend sa ibang state. No, umaattend sila ng rally. So hindi sila makapuno ng isang stadium talaga on their own. Hakot lang 'yun para lang maganda sa TV. Pero in the end, lulutuin lang nila yung eleksyon. Ganun lang 'yan. Delikado, Trump gagawin lahat ng kabal pero pagka eto nga kaya nakakatakot kaya it's very uncertain. Hindi lang sa Amerika, no, pati sa buong mundo. Nakikita ko yung mga comments ng mga taga-ibang bansa na, pabor din sila kay Trump, maski mga taga-Europe, taga-Japan. Kasi, eto na lang doon sa mga hindi naniniwala, naging presidente na si Trump, di ba? Nung panahon ni Trump, walang gera. Nung pumalit si Biden, ilan ang gera? Ilan ang gera, guys? Ngayon, nakaabang pa yung China. No, tsaka North Korea yata. Alam niyo ba yung North Korea nagpapadala na ng mga sundalo nila sa Russia para tulungan yung Russia. Lalaki talaga yung gulo no? So involved na rin yung North Korea. Imagine talaga world war na 'yan. Magiging world war na talaga. Kampihan na. Yung China at North Korea nagpapadala na yan ng troops sa Russia para kampihan yung Russia. No? Yeah, world war talaga. Kaya kung kayo, Pilipino, nasa US, imagine niyo kung may anak kayo, lalo na kung lalaki. Kasi baka ma-draft pag nagkagera. Yun talaga yun pag naging official na World War 3 na. Ako, delikado. 2 sa anak ko ang pwede. Pwedeng yung mandatory draft, yun talagang wala kang choice. Kailangan mong isubo yung anak mo sa gera. Delikado. No? Donga L. Charlene Trump. Tama yan, pinapasok immigrant para sa election.
Yes, nagpadala north sa Russia na sundalo 10,000. Yeah, oh, yan nga, 'di ba, Romilly? Sabi ko sa inyo, panahon ni Biden yan, ha? Panahon ng mga Democrats, they are in power, 'di ba? They can stop this nung umpisa pa lang, dapat in-stop nila, hindi. Bakit? Kasi nga may pera sa gera. Sasabihin lang ni Biden, oh, magdo-donate tayo, magdo-donate. Wala naman nag-o-audit ng donate niya, di ba? Kaya nga ang usap-usapan dito, yung sinasabing donation sa sa Ukraine, money laundering 'yan. Binubulsa din nila 'yan, nila Biden 'yan, binubulsa nila 'yan. Sinasabi lang na dinonate. Wala naman nag-o-audit kung talaga dinonate or kung ilang percent ang dinonate, 'di ba? Kaya nga ang kapal na mukha ni Zelensky, ultimo sa Pilipinas namamalimos. Ang hirap-hirap na nga ng bansa natin, namamalimos pa si Zelensky sa atin, no? Kasi pera-pera din Gusto nila tumagal yung ayaw naman nila mag-settle, 'di ba? Magbate. Kasi kumikita sila, no? Kumikita sila sa mga donations daw. Donations. Anyway, masalimuot talaga ang politics, madumi, magulo. Pero kahit anong iwas mo, inisip ko kahit iwasan mo talagang it's part of our life No, hindi mo pwedeng sabihin na yung mga tao, ay hindi ako bumoboto Well, yun nga, pag hindi ka naman nag-participate, lalo mong pinabayaan yung kalaban na manalo, parang ganoon yun Pag hindi ka nag-participate, maski dyan sa Pilipinas, guys, bumoto kayo pagka election next year. 'Di ba? Kaysa naman pabayaan mo lang na na manalo yung kalaban. 'Di ba? Yung anak ko pinapagsabihan ko na isang araw kasi ayaw bumoto Sabi ko, civic duty mo yan It's your duty. No? Na-enjoy mo yung benefits ng state, ng estado. Pero pag yung responsibility mo naman sa state or sa estado, ayaw mo naman gawin, 'di ba? So kasama 'yan sa natin, sa civic duty. Kung ikaw gusto mo ng karapatan, yung estado dapat meron din karampatan na activity galing sa iyo, which is pagboto. Nilalagay na lang sa puwet. Wala, yan, tumatabo lang ng pera yan si Zelensky, parang sabi nga 'di ba, siya yung highest paid actor. Alam niyo ba si Zelensky dating actor yan? So nababayaran talaga yan. Tsaka magaling yan umarte, no? Magmukhang bida-bida, no? Pero yun ang usap-usapan dito, money laundering yung niyan yung negosyo niyan. Kunyari lang na pero pinapatagal talaga niya. Hindi naman niya tinatapos yung gera Gusto lang niya tumagal. Kasi habang tumatagal, mas maraming nagdo-donate. Ganun lang yun. Kaya ulit ni Trump ang hudas na kalusugan. Nako, sana nga manalo si Trump para ma-revamp yung WHO na yan. Ma-revamp. Unang-una, dapat matanggal si Fauci. Dapat matanggal. Dito na-expose na yung No, na-expose na yung mga agency Pati si Fauci last time, 'di ba? Buti na lang dito yung House, yung Congress, kontrolado ng Republican, 'di ba? Nung sila nag-hearing, umamin naman si Fauci na ang dami niya na inamin na hindi totoo yung mga 6 feet social distancing na yan. Hindi yan totoo. Sabi ko sa'yo, hindi ako expert guys, pero nung nag-aaral ako noon, maski nung nag-masteral ako sa nursing, wala akong wala akong nabasa na 6 feet social distancing. Inimbento lang pala ni Fauci yan. Inamin niya yan sa hearing. Pinas din, mawala mga buhaya. Ang problema kasi, ang problema kasi magkakakonekta yan guys, pati yung dollar, pati yung gulo, kasama yan sa buong mundo Konektado kayo sa kung ano man yung mangyayari ngayon sa US ngayong araw na to. No, today is the big day. Kaya kanina maga, sabi na miss ko, leading daw si Harris. Sabi ko, paano naging leading si Harris? Paano nangyari yun? Baka nandadaya na naman sila. Ang mangyayari dyan ganito guys, 'di ba? Yung US kasi parang hinog na siya for civil war.
hinog na siya. Pag napuno na talaga yung mga Amerikano dito, sabi, puro na lang kayo pandadaya ah. Ganyan na nga, magkakagulo na. 'Di ba? Dito pala pa ako nabalitaan dito na nagkudeta. Hindi nakikialam kasi dito yung ano yung mga military. Unlike sa atin, panahon nga ni Cory, 'di ba? Nakailang kudeta yung na-survive niya, no? Tapos dati nung envelope nung hearing nung kila Chavit, kila um, Ejercito, yung mga yon, Estrada, ayaw nilang buksan yung envelope, 'di ba? Na evidence anong ginawa ng mga tao diyan, nag people power. Pero dito hindi nila ginagawa 'yon kasi Americans, yung mga talagang Amerikano dito, they are very good in following the law. They are very good in following the Constitution. Hindi ayaw talaga nilang i-break yung Constitution. Gusto talaga nila sundin. So, mangyayari dyan, kahit bulok yung leader, susundin nila. Ganun yun eh. Hindi nila binibreak. Parang nung nakaraan yung nangyari nga dito mga illegal immigrants, di ba? Si Biden, nag-executive order siya na papasukin. Basta ang magic word dito, pag tumawid ka ng border, sabihin mo lang asylum, papapasukin ka na. Ganun ang ginawa ng mga border patrol. Yung mga border patrol pa nagputol ng mga barbed wire eh. 'Di ba? They are very good in following what is their orders. Para mga robot din eh. Kaya sabi ko, ay nako, very eye-opener yung pelikulang Civil War eh. Nakakatakot pag ganun yung mangyari. And pag nagkaroon ng Civil War sa US, syempre, yung mga opportunist na mga kalaban like Russia, China, and North Korea, papasok na din. So, hindi ko pwede sabihin I am not worried, pero as compared to the average Americans, siguro na mas prepared kami. Minsan nga naisip ko dahil walang pumapalag sa pandadaya ng mga Democrats, no? Parang ano ba talaga? Baka mamaya minsan kailangan natin ng ganyang event para to clean the house, para malinis, para matanggal yung bulok, 'di ba? 'Di ba para daw matanggal yung cancer sa katawan mo, kailangan you need to cut it out. Kailangan mong hiwain pa yung cancer cells. So ganoon din sa society. Pagka bulok na, kailangan na talagang tanggalin din. Pag nag-metastasize na. Anyway, let me hear what you guys think and ano mga updates din dyan sa Pilipinas. Alam ko maulan din. Maulan din dito. Yung issue about climate change na mention ko kanina, no? Sabi ko sa kakilala ko, kung totoo ang climate change, sana hindi na nag-reclamation dyan sa dyan sa Manila Bay. Ang laki ng pinagawang complex dyan, no? Yung mga building, ang lalaki. Diba? Ibig sabihin, nag-invest silang billions of pesos. Hindi ba nila alam na may climate change? Diba? Yun, question mark yun eh. Parang, sabi din ng mga, dito, nag-o-observe, bakit sa Miami, ang mahal-mahal ng mga beachfront? Hindi ba nila alam na, may climate change? Bakit nagpapagawa sila ng ganong kamamahal na bahay? Or tayo ang hindi nakakaalam? Bakit yung water level ganun pa rin? So, bahala kayo kung maniwala kayo, no? Ginagamit at gagamitin lang nila yung climate change para makontrol tayo, para ma-tax tayo, para hindi tayo magpunta sa kung saan-saan. Darating yung point na sabihin na, dito lang kayo kasi bawal gumamit ng sasakyan. Climate change makakadagdag yan sa carbon footprint. Diba? Control. Climate change is similar to control. Pero yung mga nagpupush niyan, hindi naman niya nagpapakontrol. Like Taylor Swift, gumagamit siya ng gumagamit siya ng mga private jet, ilang libong galon, thousands of gallons of jet fuel ang sinusunog niyan. Tapos sasabihin niya sa amin, climate change. Diba? Remember, today is garbage day, not recycling day. Tama. And what do you do with the garbage? You take it out. Dapat itapon ng garbage. No?
minsan nalulungkot ako pag nakakita pa rin ako mga Pinoy na na hindi pa rin gising kung ano yung nangyayari. Ay, kami ganyan. Lalo na yung mga taga California. Actually ito pala guys, no. Ito pala, hindi ko pa na-share sa inyo. Meron kaming dalawang kakilala na dating Democrat, ngayon binoto si Trump. Yung una, yung kaibigan ko dito, Democrat yun, no? Maski nung dati, nagka-camping kami, grupo, parang sila lang ang nagsabi na, oy, si Biden daw boboto nila, ganyan. Pero ako, pag ako kaibigan mo, no, as much as possible, ayoko mag-usap about politics. And plus, malaki ka na eh. Hindi kita kukumbinsihin. Ang pinagtataka ko lang, anong naglalaro sa isip nito? Bakit ganon? Yung pala, parang they hate Trump. Galit sila kay Trump eh. Parang pag ikaw, galit ka doon sa tao, ayaw mo nang tignan ko ano yung gagawin mo. So, binoto nila si Biden. Tapos nung ngayon nga, panahon ni Biden ngayon, reklamo yun, nagmumura. Nagmumura ba daw pinapasok ng mga immigrants, ganyan. Illegal immigrants, no? Tapos bakit daw ganyan? Nag-donate ng billion-billion sa Ukraine. Ako napapailing na lang ako eh. Sabi ko, di ba binoto mo yan? Di ba? Parang gano'n. O tapos ngayon, ang ingay-ingay niya the other day, no? Sabi niya, binoto daw nila si ganyan si Trump, ganyan. Ha? Hindi ko na siya kinrompronta rin. Kaibigan mo, magkakaaway lang kayo, pero bakit gano'n? And explain niya sa akin, ganito yan guys, no? Yung mga economists, yung mga nasa bangko kasi siya eh. Ultimo daw yung may-ari ng bangko, may forecast. Pagka nanalo ang Republican, yung 401k, ang 401 dito is retirement, usually ang interest rate daw noon is nasa 8%. Pero pag Republican ang nanalo dito ngayon, like si Trump, magiging 13 to 14%. Imagine nyo, almost double. So yung pera nila, lalaki. Diba? Pero pag nanalo si Kamala Harris, yung 401k mo, na 8% magiging 7, bababa pa. Hihilain pa pababa. So imagine niyo, pera to guys, may kasamang pera, may forecast na pera dito involved. So kung ikaw Pinoy, bakit ka boboto ng bababa ang pera mo? 'Di ba? No? Imagine niyo, yung 401k mo, kung nandito ka sa US, from 8% magiging 7% pag si Harris ang nanalo. Pag si Trump ang nanalo, magiging 13 or 14%. Ang ano niyan, ang tutubuin. Mas lalaki ang pera mo. And I don't know kung alam na ibang tao yan, no? Kasi yung kaibigan ko nagtatrabaho yun sa bangko eh. Okay? Yun ang usap-usapan sa bangko nila. Ultimate may-ari na dating Democrat. Sinusuportahan ngayon siya, no? Kasi pera eh. Maano yung pera. 'Di ba? And then, yung kaibigan naman ng misis ko, na taga California, mag-asawang nurse, bumoto ng isang araw, si Trump daw ang binoto. Pero dati, ayaw din nun kay Trump. Sabi ko, okay, hindi ko na rin sila kukomprontahin, pero malalaki na sila eh. Pati yung mga makakapanood ng video na to, malaki na kayo, no? Ibig sabihin, adult na kayo eh. The biggest Super Bowl in US history is coming up this week. It's the Patriots versus Steelers. Yes. There are, yeah, yun nga eh, parang napapailing ako eh. I'm shaking my head. Why would you think na si Kamala is the best person for the job? Ang main reason dyan is they hate Trump. They hate the other guy. Yun lang yun eh. Wala lang ang ginawa eh. Nakaupo pa yan ngayon eh. Tapos pinapasok nga illegal immigrants. Nagtaas nga ang lahat, inflation, everything. Parang sa Pilipinas na may inflation na naman ako narinig. Tapos yung gasolina na naman dyan. No? Dito, ang barometer ko dito, yung Coke na 2 liter. No? Previously, $1.50 lang yon ng panahon ni Trump. Ngayon, $3.29. $3, no? Grabe yung tinaas. Although hindi ako malakas magsoda, pero yun yung common na binibili. And among other stuff sa groceries, nagtaasan lahat. Pati interest rates, pag bibili ka ng bagong kotse, interest, good ang credit mo, 10%. Ngayon, panahon nila Biden tsaka ni Harris. Nung panahon ni Trump, nung bumili kami ng Ford Explorer, 1.8% ang interest rate. 'Di ba? So, saan ka pa? So, ibig sabihin, pag ganyan guys, pag hindi nyo alam, no, pag mataas ang interest rates, majority ng ibinabayad mo
sa sasakyan na pupunta sa interest, hindi talaga doon sa actual value ng kotse. Ganun yun. Yan, it feels like the whole nation is waiting for a gender reveal. We either get a healthy baby boy or the daughter of Satan. It's bad na nandito tayo sa ganitong panahon, no? Maganda sana kung in an ideal world na pipili ka lang na eto kahit ano, meron siya sariling plataforma. Hindi plataforma to, guys. Hindi na to labanan ng plataforma. Bakit? Because the Democrat Party, yung plataforma nila is to destroy the US and control the world. Yun ang plataforma nila, no? Kaya nga, 'di ba? Sinisira nila yung economy, inflation all-time high, bagsak yung kinikita ng tao, nakakaperanggot, lalong lumiit, tapos gusto nila gun control, dapat wala kayong barel kasi kahit anong gawin namin, parang yung mga nakaupo ngayon, no, kahit anong gawin namin, hindi kayo makakapalag dahil wala kayong barel. Ganun yun. And then papayagan nila yung mga kriminal na maglakad sa streets. Alam niyo ba dito, mga Democrats na judge, pinapalabas lang yung mga kriminal. Sa a very good example, I think is San Francisco, California. Naglagay sila ng na pag nagnakaw ka below $800, hindi ka makukulong. So, ano nangyari? Ninakawan na lahat ng mga stores doon. Kaya ang daming stores na nagsara. Ultimo, Walgreens nagsara. Basta yung pati yung mall nila nagsara. Nakakatakot na magpunta. And the sad thing is, may mga tao sa California ayaw nila aminin na they made the wrong choice. Ayaw nila aminin na mali yung pagpili nila sa Democrat Party. I don't know, it's siguro pride or it's because they hate Trump. They hate Trump. No? Ganun. 'Di ba? Sino excited magpunta ng California? Ang daming tent city doon. Ultimo yung Santa Monica Beach. May mga tent city na rin. 'Di ba? Ang sama na ng kondisyon ng California. Nagsara na mga tindahan. Tapos pag nagda-drive ka ng kotse, kahit naka-red lang yung ilaw, pwedeng basagin yung salamin mo, nakawin yung mga baggage mo pag alam nila na ka, turista ka. Grayman, sinong panalo? Wala, pa lang ngayon? Ngayon pa lang yung election. Election morning ngayon, 8:10 a.m. Pero, sabi, 65% daw nag-early voting na. 35% na lang ang boboto ngayon. I don't know. Sabi ng misis ko, leading daw si Kamala. Hindi ko rin alam paano mangyayari yun. No? Paano mangyayari yun? Unless nandaya sila. Bakit? Si Kamala Harris, guys, similar with Joe Biden, hindi yan makapuno ng isang stadium. Walang tao na nagpupunta sa kanila. May nakita ba kayo mga tao na nagsusuot ng Kamala gear, Kamala na cap, Kamala na t-shirt, as compared sa mga MAGA na hat, MAGA na t-shirt? Diba? Wala. Pero, ang mangyayari dyan, kaya nga duda talaga lahat dyan sa yung sa mga electronic voting Mas convenient ang electronic voting, pero mas madali talagang dayain. Memory card lang ang katapat yan Sabihin niya siguro, paano dadayain yun? Well, dito kasi, di ba, federal government, pag ang mayor at governor ng lugar is corrupt, hindi pwedeng pumasok yung national government. Hindi pwedeng pakialaman. Hindi pakikialaman ng national government. No, walang power. Magkakaroon ng constitutional crisis pag gano'n. So, ewan, medyo nakakatakot nga. Kahapon, alam niyo ba, kahapon Monday, ngayon Tuesday, walang pasok si AJ. So, nung Friday night, na-excite ako. Uy, long weekend pala si AJ, 4 days. Pwede kami mag-camping. Yan. Sabi na miss, yan nga, may sira yung kotse. Pero naayos ko na yung kotse. And then, naisip ko rin, minomonitor ko yung weather, maulan ngayon, kaya hindi kami umalis. Plus, sabi ko, election day pa. May nakita akong post, di mapindot yung touchscreen kay Trump, matik mapupunta. Wala, kaya nga marami na nagdududa talaga sa
sa election dito na parang nagiging moro-moro lang. Parang pre-programmed na, alam na rin kung sino yung lalabas, kung sino yung gusto nilang manalo. Example pa lang si Kamala Harris, guys eh. Yun yung questionable na ano eh. Bakit si Kamala Harris ang naging bakit siya naging presidential candidate? Hindi naman siya ni-nominate. Parang hindi naman siya ni-nominate ng Democratic Party. Walang botohan na nangyari. So parang inassign talaga siya. Parang ang rinig ko si Obama nag-assign diyan eh. So yan, si Obama and company, sila nasa likod nito. No, I don't know. Miracle na lang makakapagligtas sa US. Umaga pa lang hindi pa siguro ngayon pa lang mag-start yung botohan dito pero milagro na lang makakapagligtas sa US, no? Sa milyong-milyong pumasok na illegal immigrants. Guys, may distinction ng illegal tsaka legal immigrants. May mga Pinoy nagsasabi, "Ay, para ka namang hindi immigrant dati." Well, legal immigrant ako. Magkaiba ang illegal tsaka legal. Magkaiba 'yon. Dumaan kami sa proseso. Tapos after namin makarating dito, 5 years kami naging green card holder. Yung mga illegal immigrants, tatawid lang ng ilog na hanggang tuhod. Tapos gagawin nilang citizen na after 6 months para makaboto lang. Para humabol sa botohan. Magkaiba 'yon, guys. No? Pero in the end, marirealize din nila yan eh. Yun nga, Grayman, sinasabi ko. Hinog na ang US for that. Hinog na. Lalo na pag napuno na yung mga Amerikano. Yung mga totoong Amerikano, matagal ng Amerikano, pag napuno na. Sabihin, puno na sa loob. Hindi na pwede palagi ganyan. Puro pandaraya ginagawa nyo. Yan. Hahantingin na yung mga yan. Wala magagawa eh. Anong gagawin? Inaabuso nila yung kabaitan ng Amerika. Masyado mabait kasi. Masyado maraming freedom. Inaabuso nila. Hindi mo pwedeng sitahin. Alam mo, sabi na miss ko, paano makakaboto yung mga illegal immigrant? Di ba required ang ID? Sabi ko sa Texas lang yan. Sa ibang state, hindi nila require ang ID. Racist ka daw pag naghanap ka ng ID. Imagine niyo yun, guys. Racist ka pag naghanap ka ng ID. So, inaabuso nila. Kaya nga, ripe na nga. America is ripe for a civil war. Suportado ni Obama si Harris. Si Obama nga yata nag-assign kay Harris eh. Inassign si Harris, hindi naman siya binoto eh. Hindi siya binoto ng mga Democrats eh. Inassign siya. And si Obama yung nasa likod nito. Kanina inisip ko, ano kayang endgame ni Obama? No? Galit talaga siya sa Amerika. Gusto niya sirain ng Amerika. No? Galit na galit siya. 'Di ba may usapan nga dati lumabas na si Obama is Muslim? Ayaw niya yung Western world. Parang in-infiltrate nila. Anyway, yun ang sitwasyon dito, guys, no? Yun ang sitwasyon dito. Election day ngayon, 8:15 AM. No? Umpisa pa lang ng election. Kaya abangan nyo, guys, pag nanalo si Kamala Harris, magano na yan, titrickle na hanggang sa ibang bansa yung mga policies na naman nila. Abangan nyo na naman yung mga Beche Nation, abangan nyo yung mga required na yan, abangan nyo yung mga gera, tutuloy lang nila yung gera. Halos karamihan ng gun owner dyan kay Trump. Yeah, that's true. Kaya gusto nila, di ba, gusto nilang matanggal ang Second Amendment, gusto nilang madisarmahan mga tao dito. 'Di ba? Paano nila gagawin 'yon? Kailangan nila ng event. Kailangan nila ng mass shootings. Kailangan may mamaril. Pero titignan niyo yung mga namamaril, mga Democrats din. Yung shooter nga ni Trump Democrat 'yun eh. No, Democrat 'yun. Sila din 'yan eh. Sila rin yung gumagawa ng gulo, no? Either way, manalo si Trump, pag nanalo si Trump, magkakagulo pa din. Dahil yung mga Democrats, manggugulo yan. Manununog na yung mga city yan. No? Pagka natalo si Trump, hindi sila manggugulo, pero gagawin nilang legal yung gulo. Ano yun? Ibig sabihin, mga executive order. No? Mga kautusan.
Oh, yan. Balik na naman tayo sa mga variant na yan. Yung sa pinost ko, no, ay nakita ko na may isa pa nag-comment do sa original post nun eh. Sabi niya eh, ano no? 99 ano daw, although nag-survive daw tayo sa pandemic, 99.9% naman daw ng mga namatay, mga unbox. Ah, talaga? Ano ba to? May sayad or hindi na ba to nagre-research? Yung mga died suddenly ba? May unbox ba yung mga yon? Di ba may mga betchin yun? Pag si Trump nanalo, mawawala na EDCA sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga, di ba, sabi ko, yung Democrat Party, nagpo-promote sila ng gera. So, magkakagera na dyan ng China. So, pag nagkagera China, syempre, may pera na naman sila. Sila, yung, ano yan, yung war machine. Yan. Magkakapera yung mga yan. Kunyari, sabi na, magpapadala tayo ng tulong, pero 50% ng tulong sa bulsa nila, makukuha yan. Mapupunta pala. So, ganon ang nangyayari. Ganon ang ano ngayon. Very exciting in a bad way yung election ngayon. No? Titignan nyo, mas marami may gusto kay Trump, pero pag yung result niyan, Kamala Harris, dinoktor yan. No? Magpa-survey lang kayo eh. Magpa-survey kayo. Huwag kayo maniwala doon sa mga bayaran na survey eh. Ang dami ngayon bumabaliktad na dating Democrat si Trump na binoboto. Maski mga taga Chicago. Dahil nabuisit na sila sa mga illegal immigrants na dumating. Na binibigyan ng pera, binibigyan ng bahay, binibigyan ng childcare. Lahat binigay para lang bumoto. So actually, technically, ano yun eh. Vote buying yun eh. Vote buying. No? Bibigyan mo sila lahat ng gusto nila para lang bumoto. Hanapin niyo yung mga ano yung Pinoy Americans for Trump. Meron doon video taga Haiti. In 6 months daw eh naging citizen daw siya. Tapos bumoto na sila kay Harris ngayon. No. Wala it's gonna be a sad day for the world, hindi lang sa Amerika. Pag naulit na naman yung pandadaya ng mga Democrats. Pandaraya talaga. Kasi pinapayagan eh. Pinapayagan. Ay, nako. Ito naman sa Pilipinas, yan, si Diwata, namimigay ng blessing sa Dolomite Beach. Diyos ko naman, guys, pagka binoto nyo to si Diwata, isa rin kayo sa may sayad siguro. Bakit nyo iboboto yan? Halatang masama ugali. Hindi ko nga alam bakit naging popular yan eh. Halatang ginagamit din siya eh. Oh, sabi niya ito may post ko. They're killing you with needles because you would fight back if they use guns. Tama. Post ko nga to. Yeah, kaya ginagamit nila needles. Kasi nga naman, pag binaril ka nila, gaganti ka. Pero pag needle, hindi. No, hindi. Yung iba nga, pinagtatanggol pa eh. Ang mga namatay daw nung nakaraan sa bid ko, mga unbox, maniwala kayo sa ganun. Ako unbox ako, never ako nag-positive eh. Hindi dahil sa gusto ko mag-positive ako pero pati yung mga kakilala ko, ang tanong, gun ban ba dyan? Hindi, walang gun ban dito. Walang gun ban dito. Nung bumoto nga ako, may dala akong baril eh. Pero hanggang sa lang. Hanggang sa kotse, hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng dalhin doon sa polling place. No, yun yata ang requirement. Hindi mo pwedeng legal crime. Yeah, 'di ba? And sa Pilipinas, the sad part is wala rin pumapalag, hindi rin makapalag. Wala kasing mechanism para pumalag. Ano ibig sabihin? Hindi mo pwedeng i-demanda yung DOH dahil si DOH din na mag-iimbestiga. Parang nagsabi dati, may nagsasabi, paano napatunayan nyo ba na dahil sa betchin kaya namatay yan? Paano mapapatunayan sinusunog nga? 'Di ba? Tinanong nung nakarang hearing sa Pilipinas yung cremation,
Bakit ganyan? Bakit na ano, ni-require nyo ba na i-cremate pagka ano? Hindi makasagot yung DOH eh. And ngayon, kahit tapos na yung scamdemic, yung mga tao diyan, sinusunog pa rin yung namatay. Maski yung pamangkin ko na sampalataya, namatay tatay niya, kinremate yung tatay. Sabi ko, bakit nyo kinremate? Eh kasi ano, mahal sa ano, talaga, mahal sa, ang tinitignan mo yung heritage mahal talaga dun. Eh ba't yung kapatid namin, nandiyan lang sa North Cemetery? Ay kasi ano, ayaw lang talaga. Wala unbox nagkasakit ng malala tulad nila, may mga tuklaw. Tama, kasi ako, never ako nagkasakit ng malala, never ako nag-positive. Yung mga kaibigan namin dito dati na may betchin, nakadalawang beses sila nag-positive. Tapos yung isa, yung kaibigan ko nga, no, nung umuwi ng Pilipinas dyan nung June, positive siya. Feeling niya may nagbago daw sa kanya, humina yung resistensya niya. Parang may nagbago daw sa lungs niya. Napansin niya yun. May nagbago sa katawan niya. Parang humina. Humina yung resistensya. Kahit anong ingay kasi o reklamo namin social media, wala din mangyari. Masosuspend FB mo. Kung tutumbukin ka naman tao. Tama, Grayman. Yan nga, kasi wala kang mechanism. Wala kang mechanism and walang Second Amendment. Yan ang beauty ng Second Amendment eh. Kahit anong gawin nila sa amin dito, yun ang sabi nga nila no, yung the Second Amendment is a doomsday provision na pagka nawala na lahat ng rights mo at nandiyan ang Second Amendment right mo, pwede ka lumaban. Kaya nga gustong-gusto nilang tanggalin, talagang kating-kati sila na tanggalin ng Second Amendment. Kaya kung ano-anong gawin nila dito, gumagamit sila ng mga crisis actors, gumagamit sila ng mga MK Ultra, ano yun, mind control. Kinokontrol nila yung mga taong may mahina ang pag-iisip, gagamitin nila sa mga shootings, ganun. Propaganda and brainwash ang walang turok ay delikado. Binaligtad lang nila para malito mga tao. Yeah. Oh, natatandaan ko pa talaga yung time na 2021 ba yon? Yung isang friend sa FB na hindi ko naman talaga totoong friend, no? Pero tinitingala siya sa prepping community. Sabi niya, magkakaroon daw sa future ng ano, parang segregation. Sabi, sir, anong ibig mo sabihin? Yung parang may no smoking tsaka smoking section. Parang gusto niya ihiwalay yung mga unbox sa box. Talaga? O, kita niyo yung propaganda dahil tayo daw yung nakakahawa. Tayo, I'm talking about people na unbetchin. Tayo daw yung nakakahawa. So imagine niyo talaga, hindi ko talaga magets paano niyo tinanggap yung ganong statement eh. Kaya ka nagpa-betchin para maproteksyonan mo yung sarili mo, 'di ba? Protektado, papa-picture pa. Pero sisisihin mo ngayon yung walang proteksyon pag ikaw nagkasakit. Bakit? Eh wala kang proteksyon yun eh. Ikaw protektado ka pero nag-positive ka pa rin. Ang sinisisi pa rin yung walang proteksyon. Bakit? It doesn't make any sense. Nakakamiss si Dariel Pinay Prepper. Oo nga eh. Tama. Anti-chip pathology sa Australia, nagpa-betchin. Ayaw niya. Ay, after niya, nag-positive. Then, nung gumaling, nag-iba na daw. Makakalimutin na siya at humina katawan niya. Yay, ganyan nga napansin ng kaibigan ko. Humina daw yung pakiramdam niya, pati yung lungs niya. Kasi nagbabike kami palagi, di ba? Sabi niya, pre, hindi ko na kaya yung ganito kalayo. Dati, easy lang sa atin yung 20 miles. Eh. Ngayon, 10 miles daw. Hirap na siya. Ay, oo. Yeah. Nakita yung Seven Sleep na nanalo si Harris sa posted ng New York. Oo nga, sabi ko, parang naka-pre-program na nga eh. Myriad Accor. Naka-pre-program na eh. Regardless, kung ano makita nyo sa internet na daming tao pag may Trump rally, in the end, pre-program na eh. Alam na nila kung sino yung mananalo. Alam na nila kung sino yung ipapanalo. No? Kaya nga, ang inaabangan ko dito talaga, as a prepper, ano yung magiging reaction ng mga Amerikano dito? Will they say this is enough? Tama na. Ano na? Puno na ang salop. No? Puno na ang salop. Hindi ko alam. Baka yun. Iba nga, black ka pa sa page DOS. Basta kami doon, nagbubukas kami ng isip na iba. Pag lasa sinabi mo, parang nagdi-delete agad. Lalo na pag euthanasia na, binabanggit ko noon. Kaya nga, di ba sa time na talagang discriminated talaga yung mga mga katulad natin nagsasalita.
Wala na yan si Joe Biden. Si, pati si Kamala Harris. Si Kamala Harris, ay guys, si Harris, alam niya ba, nasa likod niya sila, sila Klaus Schwab. Yan, yung mga kita niyo yung bata ni Klaus Schwab, merong statement, pag nanalo daw si Trump is masisira yung world order. Talaga, New World Order yun eh. Yun talaga pinopromote nila eh. New World Order. So panoorin nyo rin guys yung yung mga pelikulang Soylent Green na talagang pipila na lang tayo dahil sa pagkain. Pagka ganyan guys, pumipila ka, lahat ng sabihin sa'yo gagawin mo, paski magpatato ka ng 3 letra or ng i-scan ka ng code. Karamihan sa may tuklaw, bigla na lang sila tumutumba, alam na kamag-anak nila, wala naman sakit, basta biglaan sila, karamihan pa mga bata. Kaya nagulat ako, may nag-comment dun sa post ng natin, sabi, 99.9%, nag-survive nga daw tayo sa pandemic, pero 99.9% daw ng mga nategi, mga unbox. Talaga? Unbox talaga yung mga nategi? Di ba yung mga tumutumba nga ng mga athletes, mga reporter, puro may betching yun. Bakit? Required sa trabaho yun, di ba? Wala kang tiwala kay Elon Musk. Well, yun ang problema, no? Ang perception ko diyan, hindi mo siya pwedeng i-judge do sa hindi niya pa ginagawa. Hindi mo siya pwedeng i-judge. Para ang tawag diyan is prejudice. May prejudice. Parang yung kaklase ko sa nursing. Sabi niya dati nung panahon ni Trump 2016. Sabi niya, hindi ko talaga alam. Ayoko diyan kay Trump. Pero hindi niya masabi kung bakit ayaw niya. It's called prejudice. Wala pang ginagawa masama sa yung tao. No? Pero galit ka na. Ganun ang nangyari sa kanila. Pero, yun nga, regarding kay Elon Musk, as long as wala pa siyang ginagawa, he's part of the good guys. Bakit? Kasi siya yung nagpo-push ng freedom of speech eh. Sa X lang tayo pwede magsalita ng totoo eh. Nagulat nga ako doon sa ex ko eh, nakakapag-post ako doon about betchin eh. Binubuo ko yung salita eh. No? Hindi ka masisensor eh. Okay ah. Sa X or sa Twitter ni Elon Musk. So imagine nyo, ayaw nyo ba yun? Yun ang pinaka-importante. Di ba sabi nga niya, si Rockefeller, kaya kinontrol niya yung mga newspaper eh. If you control the information, you control the world. Pwede mo makontrol. Designated survivor set, panoorin mo, medyo relevant. Continuity of government na puro, napanood ko yan. Designated survivor at reported ng redacted about members of Congress being killed daw. Yung nakapaligid kay Trump, former BlackRock, ayun lang, sana hindi siya makinig. As long as wala pang ginagawa, well, kasi ganito yan eh. As long as wala pang ginagawa masama, plus, tignan mo naman yung kabila rin. Yung, namang suportahan mo si Kamala Harris, Biden, illegal immigration, one world government, yun ang pinupush nila. Di ba? Kumusta ang kaganapan sa botohan? 8:31 AM pa lang dito, no? Ngayon, today is the big day. Ngayon ang botohan. Pero madami na nag-early voting. Ako, nag-early voting na kami ng asawa ko eh. Hindi ko alam kung ano to. Nakaka-nervyos actually. Nakaka-nervyos. Hindi natin alam pero mamayang gabi siguro may idea na. Hindi natin alam kung magkakadayaan uli. Doon sa hindi naniniwala na dayaan, sa tingin nyo, bakit nagpapasok ng milyong-milyong illegal dito sa US? Tapos in 6 months, naging citizen na yung mga yon. Bakit sa tingin nyo? Kung hindi pandaraya ang habol nila. 'Di ba? Dayaan yun. Kasi botante yun eh. Botante yung mga ginawa nilang instant botante. Swerte nga kung kasama. Pero ang dyan eh, masaklap niya, hindi tayo kasama, hindi kasama yung lahi natin, yung mga Pilipino na pinapasok. Hindi eh. Usually mga Haitian, yung mga
Meron pa mga Iranian eh. Mga galit pa sa US eh. 'Di ba? Galit sa US. Yun nga, sana nga. Alam niyo ba si Joe Rogan at saka si Elon Musk, dating Democrat yan. Democrat dati yan. No? And yun ang trend ngayon. Mga dating Democrats bumoboto kay Trump. Kasi pera. Pera. May forecast yung mga economists. Pag nanalo ang Republican na si Trump, yung 401k dito sa US, magiging 14% ang interest rate. Ibig sabihin yung kikitain ng pera mo sa 401 sa retirement mo. Pero pag nanalo si Kamala Harris, yung 8% magiging 7%. Bababa pa yung pera. Kaya pera-pera din, no? Kaya maraming mga business, big businesses ang bumoboto, sumusuporta kay Trump because of the money. Ultimo yung may-ari ng Chase, galit yung kay Trump, pero mukhang sinuportahan si Trump ngayon dahil pera eh. Ay, by the way guys, eto no, kinikilabutan ako guys. Gagawa ako ng video, pero gusto kong ipakita sa inyo. Kahapon nung nagda-drive kami, punta kami sa buffet. Ay, no, Sunday pala, papunta kami sa buffet. Kakain kami ng Sunday after mass. May nadaanan na naman akong bangko dito na nagsara. Chase, sarado. Ang ganda ng location nun, kanto. So, ilan na yung nagsara? 1, 2, 3, 4. Dito sa lugar namin parang 4 to 5 yata. Amazon at Berkshire Hathaway at iba pang tech companies, Chase, nagsisell sila ng shares nila. Ito guys, no, mga 4 or 5 bangko ang nagsara dito sa lugar ko lang. Sa lugar ko Chase saka Bank of America. Nung una, akala ko, ay baka naman lang talaga. Pero parang sinasara na lahat ng bangko eh. E di ang sinabi ko sa asawa at anak ko niyan, ano yan, pinupush kasi nila yung pag-abolish sa cash. Gusto nilang gawing digital yung pera. 3 billion sa Amazon ngayong Sabado lang. Talaga. Usually, kaya nga sabi ko doon sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa Chase, sabi ko, timbrehan mo ako Timbrehan mo ako pagka magka-crash ang economy. Hindi naman dahil marami akong pera na pero at least dapat walang matirang pera dyan sa bangko pagka bilang nag-crash yan. Kasi hindi mo na makukuha yan. No, I think, are they expecting baka nag-i-expect ng ng economic crash. Kaya nagli-liquidate na. So dito guys, no, itutuloy ko, 4 or 5 bangko nagsara. Dito lang sa area ko, isang mahabang street pa pag ganito, 5 bangko nagsara. The question is why? And sa tingin ko hindi to coincidence eh. Hindi ako naniniwala sa coincidence. Merong nasa likod nito. And ang pumapasok sa isip ko yung digitalization. Pagtanggal nila sa cash. Sabi na miss ko, paano mangyayari yun? Well, banking ngayon, online na lang. 'Di ba? Yung sa Bank of America nga dito, yung cheque pag may cheque ka, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko, pipicturean mo na lang eh. Made-deposit na yun sa account mo. Hindi mo talaga kailangan ng bangko. So, cellphone na lang ang gagamitin mo talaga sa banking. Which is nakakatakot. Pagka naniwala kayo sa ganyan na, maski nga yung misis ko dati, hindi naniwala ngayon, natatakot na siya eh. Sabi niya, convenient nga, pero yung control nandoon. Kasi anytime, pwede nilang pindutin lang yung keyboard. Pwede nilang isuspend yung account mo kasi kumukontra ka sa gobyerno eh. Pwede nila i-delete yung account mo dahil may ginawa ka ayaw nila. Masama sa kanila, no? Pero, yun pwede ka nilang kontrolin. Pagka wala na tayong cash, kaya nakakatakot. No? Yun talaga. Imagine niyo guys, no? Panahon ni Biden at Harris, umalagwa yung mga electric vehicle. Bakit? Pinataas nila yung presyo ng gasolina dito eh. So, syempre, mga tao nagbilihan ng electric cars. Di ba? Kasi mahal ang gasolina eh. Manahon ni Trump, ang gasolina dito sa Texas, $1.50. Isang galon na yun. O ngayon, $3. Umakyat, sa California nga, umakyat pa ng $6 ba? $5 something?
Sa ibang parts, meron yatang $7. I don't know, Alaska. Imagine mo, no? Pag lahat naka-electric vehicle, ganun din. Isang pindot lang, pwede nilang patayin yung kotse mo, hindi ka makakatakas. Hindi ka makakalabas ng city. Pag sinabing, oy, huliin niya si Jason kasi nagsasalita yan laban sa atin. I-shutdown niyo yung kotse niya. I-shutdown nila. O i-close niyo yung bank account niyan kasi kumukontra sa atin. Close ang bank account mo. Yun guys, papunta tayo doon kung hindi kayo magigising. Or kung hindi nyo magigising yung kasama nyo o katabi nyo. Yung misis ko dati, hindi naniniwala eh. Ngayon, natakot siya eh. Control yan eh. Pag sinara yung mga bangko, tapos pinilit kang mag-electric vehicle, kasi climate change. 'Di ba? Climate change. Sasabihin sa'yo, dapat na tayo. Electric vehicle na tayo. Yan, parang China, tama. Parang China, pag may atraso ka, hindi ka makakabiling pagkain kasi ini-scan ka eh. 'Di ba? Lalagyan na ng chip yung mo, braso mo, yung kamay mo. Pagka may atraso ka sa state, sa estado, sa gobyerno, hindi ka makakabiling pagkain. Hindi ka makakapasok sa bahay mo. Nagbibenta sila mga electronic lock, 'di ba? Tuwan-tuwa pa yung dati yung kumakalat na video ng babae. Oy, nabubuksan ko yung yung bahay ko using my chip sa kamay. Nakakabili ako ng coffee, donut using my chip. Nung sinutdown yung niya. Yari ka. Isang pindot sabog. Tapos yun nga, panoorin nyo din yun sa Netflix, Leave the World Behind. 'Di ba? Ang hinarang sa highway is mga Tesla. Hinarang sa highway, hindi ka talaga makakalabas. So, hindi ka na makakatakas, hindi ka pa makakain, wala ang pagkain eh. So, anong gagawin? Yung iba dyan, mahina ang pag-iisip, susunod na lang. Nakarinig na ba kayo sa mga kababayan natin na ang dialogue ganito? Sumunod ka na lang kasi. Sumunod ka na lang. Yung mga sheeple mentality. Abangan nyo yan. Maglalabasan din yung mga sheeple mentality. Malamang yun pa yung magchuchuchu sa inyo. Yun nga, e-vehicle na stop habang bagyo. Stop sila sa road. Yun nga guys na-expose na nga yan mga electric vehicles na yan. Pagka baha, alam niyo ba, pagka pinasok ng tubig yung battery compartment yan, masusunog yan. Meron din, nakalimutan ko na yung term na chemical reaction. Masusunog yan. And dito sa US, merong winter. Pag winter, ang battery guys, the rule is, pag lumalamig, nababawasan ang battery capacity. Maski yung mga ever-ready na battery, alkaline battery, pag malamig, na-expose sa labas yan, mawawala ng charge yan. Similar with EVs. Pag lumamig, bumababa ang kaya pwede kayo, ang capacity, kaya pwede kayo may stranded. Sa Pilipinas, baha. Paano ka pa? Kaya nga sila, di ba? Si Vice Ganda, si Albert Martinez, bumili ng Cybertruck, 17 million, 17 million. Kaya lithium yan, puntirya nila. Yeah, lithium. Ang makikinabang nga niyan, China kasi nagmimina sila ng lithium, pati Africa. Doon minimina yan Yung Black Mirror po, episode Nosedive. At hindi ko pa nakita yung Black Mirror. Delikado sa electric vehicle, hindi mo basta-basta ma-repair ang unit at mahal ang pyesa sa maintenance kasi electronic ang labas niyan. Control nila sa manufacturer. Joel Beldenisa, yung kaibigan ko na bumili ng electric car, 4 na buwan pa lang sa kanya yung Tesla, 3 times na yun dinadala sa sa kasa. Sa Tesla. Bakit? Kasi yung yung isang beses yata yung headlight lang nabulag. Pagka gasoline car, pwede ka bumili sa store, auto parts store, palitan mo lang yung bombilya. Pero yung Tesla, hindi, kailangan dalhin mo sa kanila. Sila magpapalit yan. North Carolina, yun daw. Kaya nga yung North Carolina pinag-iinitan ngayon, mainit yan kasi may lithium daw diyan sa North Carolina. Nabasa ko yan. Ito guys, kaya very crucial yung araw na to. Maipupush ba nila yung agenda na yan? 'Di ba? Panahon naman talaga ni Biden nang pinush ang mga electric vehicle. So, hindi nila pwedeng i-push yan ng mura ang gasolina. Kaya kailangan magmahal ang gasolina. Ngayon, nagmumura ang gasolina ng konti. Dito sa Texas, parang 250 ngayon ang gas 250, 240, 239. Kasi eleksyon.
After the election, tatakasin na naman nila yan para bumili tayo ng electric vehicle. Hello, baha. Meron dito walang driver vehicle. Yung ano, yung kaibigan ko nga, no, naka-Tesla siya. Nagbigay si Elon Musk ng FSD, full self-driving mode. $99 a month yun kung meron kang Tesla, magabayad ka. Yung Tesla mo, lalapit sa'yo, magdadrive. Pero ano lang yun, may certain range. Panoorin nyo sa vlog ko, Jose Rizal Adventures. Ayaw lumapit sa amin eh. Kailangan daw within 288 feet lang. Wala nang pinagkaiba sa Pilipinas. Todo gamit ng HARP now, pati Spain, binabaha. Kasi nga, gusto nila nga, kailangan nila mag-create ng disaster para papasok sila, sabihin nila, oh, kami mag-aayos yan, kami maaasahan nyo. One world government ang ipupush nila. Yan ang gusto nila, kaya bumabagsak. Kaya gusto nila ibagsak ang economy, kailangan ng sakuna. May nakita akong post isang group na ayon sa updated legislation sa Canada by June 2012, lahat ng bangko doon ay magsasara na or stop operation na daw. Pinupush talaga nila cashless society. Marco Perez, similar dito sa US. Sa area ko talaga na kinikilabutan ako kasi 4 or 5 bangko nagsara. Halos magkakasunod. Digital currency ang pinupush nila. No? Cashless society na talaga. And sa Pilipinas, no, pinupush din dyan ni BBM, di ba? Gusto, ultimo sa palengke, digital na ang bayaran. Digital na ang bayaran. Alam nyo guys, wala namang masama sa digital. Meron niyang kasamang convenience, pero kasi, merong flip side pag pure digital. Ang ideal kasi dapat, merong cash, meron pa rin digital na option. Meron din cash na option. Hindi pwedeng pure digital lang. Mawalan tayo ng control dyan. Ang masusunod dyan, yung kumpanya lang na humahawak ng ano natin, ng account. O yung gobyerno. May mina ng lithium dyan sa ano. Kaya pinopunterya. Lithium na ngayon ang bagong gold eh. Kung saan may lithium, yan na. Parang gold na yan. Diba? So, dapat malaman ng mga kababayan natin, no, yung dangers ng cashless society. Sasabihin nyo, convenient, yes, convenient. Pero, paano pag na-flip yung script, na-flip yung switch, gamitin yan against you? Yari ka. Paano kung may anak ka, may baby ka, hindi ka makakabili ng gatas dahil nagsalita ka sa FB ng against sa gobyerno? Yari ka. Or sabihin ng gobyerno, or magpatato kayo ng 3 numero sa noo. Sasabihin mo, hindi. Hindi ka kakain. Ha? Hindi mo magagamit yung digital wallet mo. Hindi ka rin makakatakas. Hindi mo magagamit yung electric vehicle mo. Paano ka? Tapos sa Pilipinas, wala kayong Second Amendment. Hindi ka rin makakalaban. Sa Amerika, meron Second Amendment pero gusto nang tanggalin. Hindi natin alam kung sa future kung mawala ang Second Amendment. May expiration date according sa kanila ang cashless, sir. Talaga? Gagawan lang nila ng ng term. Pero ang maikinabang lang pa rin yan, yung mga nandun lang sa taas. Sila lang. Kaya alam ko, a few months ago, balita ko yung mga malalaking bansa nag-stock up na ng gold eh. Nag-stock up ng gold. Tapos, si BBM nagbenta ng gold. Binenta yung gold natin dyan sa reserve. Sa huli, pagka nagbagsakan na lahat, dyan papasok yung ganyang currency. Alam niyo ba yon? As a prepper, may nagtatanong anong silbi niyan? Yung meron kang gold, meron kang silver, hindi mo naman yan makakain. Pag nag-collapse ang society at bumalik uli sa dati, dyan magsisimula yan sa gold and silver. Hindi ko pa yan nabaltaan. DOT, Directive 5240. Bangag na duo. Yeah, di ba? I-research nyo yan, guys. Nagbenta ng gold si BBM. No? Yung iba, sinusuportahan pa din yung ganon. Talaga. Alam nyo ba yung malalaking bansa, naghahanap ng ginto ngayon kasi alam nila magkakaroon ng kaguluhan. Pag kasi nagkaroon ng kaguluhan, yung pera natin, yung paper money natin, pwede yan mawala ng value. Pero yung gold, hindi pwedeng mawala ng value yan. Kaya nga nung panahon ng gera, di ba, yung pera ng Hapon, Mickey Mouse currency yung tawag,
bayong-bayong, walang halaga. Hinahagis lang, pinatapon lang. Walang halaga eh. Hindi ka makabili ng tinapay eh. Kasi papel lang yun eh. Actually, yung currency natin, yung pera natin, it's backed by gold. Para tumaas ang ano natin, ang currency, kailangan may gold tayong reserve. E pag binenta mo, edi bababa ang value ng peso. I don't know, hindi ko rin alam bakit niya ginawa yon. Kung kailan pahirapan maghanap ng gold ngayon. Ba't tayo nagbenta? Bakit siya nagbenta? Magkano kaya? Magkano kaya napunta sa kanya? Hindi gold may ipon, tansan, baka pwede. Yun na nga, sa pelikula, tansan ang inipon. No? Pero imagine niyo yung ganong senaryo. No? Yung pera nyong tinatago, yung papel, pwedeng mawalan ng value yan. Pwedeng mawalan. So, mangyayari dyan, magiging trading, barter. So, dun sa iba nagsasabi, wala namang alagay ang pera, yung gold na yan, tsaka silver, hindi mo makakain. Pero yung value niyan, meron. Kasi may gusto niyan. Pwede mo siyang i-trade. Pwede mo siyang ma-i-trade. Anyway, guys, mahaba na to. Nagda-dry na yung throat ko. 1 hour, 15 minutes. Salamat sa pag-join sa akin bago kayo matulog sa Pilipinas. And sa Amerika naman, abangan natin ang result. Siguro mamayang gabi, 12 hours from now, meron na tayong idea kung ano mangyayari sa Amerika and sa buong mundo. No? Kung another 4 years pa rin ba ng extension ni Myriad Accord, thank you din. Check ko yung mga sinabi mo. No, extension pa rin ba? Lalo pa bang bubulusok pababa ang Amerika? Tignan natin. No? Parang hinog na yung America for a civil war eh. I'm not encouraging it, pero yan din ang observation ng ibang mga prepping communities, no? Nakikita ko dito. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.